Ako mga sangkay, marami pong magugulat sa ating pag-uusapan. Ito po ibinalita ngayon mga sangkay, and for the first time nangyari po sa Pilipinas. Kung ano ito, pag-usapan po natin. Okay, alam nyo, maraming good news ngayon sa ating bansa, sa totoo lang. Pero, ayun na nga po mga sangkay, unahin po muna natin to dahil nakakatuwa na malaman na for the first time nangyari sa Pilipinas. And marami po ang magugulat ngayon mga sangkay kapag nalaman ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Okay guys, eto na. Tingnan po natin itong balita mga sangkay. Dahil naku po, nakakatuwa, nakakagulat mga sangkay itong update ngayon. Dahil first time po ito nangyari since Ferdinand E. Marcos. Naitapi ko na ito nakaraan, pero ito kasi mas klaro, tingnan po natin. Alam nyo ba na ang Pilipinas ngayon, gumagawa na po ng Philippine-owned or ano to mga sangkay, sariling pandigma ng Pilipinas. Mga sangkay. First time po yan nangyari. Hindi po yan nangyari kay Corazon Aquino, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, kay Noynoy Aquino, kay former President Rodrigo Duterte. Nangyari po yan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. So, paano nangyari? Diba, naalala nyo mga sangkay, noong panahon po ni Ferdinand E. Marcos, isa sa mga sikat na kwento noon na talagang naman tumatak sa kasaysayan ay nung nagkaroon po ng isang project, Barbara po ata yun, mga sangkay. Double check po natin, mga sangkay. Project yan. Ayun, tama nga tayo, Santa Barbara. Ito dati mga sangkay, yung programa na nagde-develop ng mga pandigma ng Pilipinas. Especially yung mga missile. Kaya may tinawag po noong Bongbong missile. So ngayon na naman mga sangkay, muli po itong binuhay. At ang tawag po dito ay Project Cobra. Gumagawa po sila ng mga weapon ng Pilipinas. Ang bihira. Yan, isa po yan sa binida mga sangkay. Isa po sa mga high-tech na pandigma ng Pilipinas. Mga dahan-dahan po ngayon kasi alam nyo, magagaling ang Pinoy. Wala nga lang tutok ang gobyerno natin simula noon mga sangkay sa mga talentadong Pilipino. Multiple impacts confirmed. Sa layong mahigit kalahating kilometro, sapul ang target sa sunod-sunod na putok ng 50 caliber machine gun mula sa lumang Armored Personnel Carrier o APC. Dahil sa inilagay na bagong sistema dito ang Cobra o Controller Operated Battle Ready Armament. Kaya mas sakto sa target, mabilis at ligtas ang mga kasali sa operasyon. Gawang Pinoy ang Cobra na i-develop ng Department of Science and Technology o DOST. Ayun na. Gawang Pinoy mga sangkay. Diba? Nakakatuwa. First time po yan nangyari. At ngayon, mga sangkay, kita nyo naman. Tahimik lang po talaga itong administrasyon na ito pagdating po sa mga proyekto. Ang pagkakaalam nga po natin, doon po ngayon sa airport, diba? Sa pangunguna po ng presidente natin at kapartner po dyan mga sangkay yung itong si Ramon Ang. High-tech na daw po ngayon sa airport mga sangkay. Well, pag-usapan po natin yan sa mga susunod nating vlog. Pero ito nga po nakakatuwa kasi mga Pilipino po nagde-develop ng sarili pong mga weapon natin. Sa loob ng 2 taon, ito ay isang sistema ng armas na ikinakabit sa mga sasakyang militar tulad ng tangke at armored vehicles. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang malantad sa panganib ang gunner dahil madali niyang makokontrol ang machine gun o kanyon kahit nasa loob lang siya ng tangke o APC. Diba mga sangkay? Wala na. Hindi na po matatamaan mga sangkay yung mga sundalo natin. Nasa loob lang, makokontrol na po nila yung weapon
na mayroon mga sangkay yung tangke na pandigma. So, ngayon lamang po yan nangyayari, mga sangkay. Noon, wala naman po mga ganyan. Ang kadalasan nga po noon, mga sangkay, puro hingi lamang po tayo. Minsan, inaanuhan po tayo, inaabutan po tayo ng mga lumang barko, di ba? Lumang mga pandigma, tapos bumibili po tayo. Walang problema dyan, mga kaalyado natin, mga bansa na nagbibigay po ng tulong. Pero, ang kinaibahan lang po talaga ngayon, kasi ngayon, panahon ni BBM, may mga tumutulong pa rin naman mga sangkay. Mas marami pa nga po. Pero ang kinaibahan nga lang, nagde-develop na po tayo ngayon ng sarili nating weapon. Alright? With this, all the operations in manning the gun, firing the gun, will be done inside the APC. And this is automated na. Automatic siya. It will be, the gunner will be held by a tracking electro-optics. It will lock on the target, and then kahit saan pumunta yung target, basta within the range, it will fire by ano pa rin ng gunner yung operation. Galing eh, no? Okay, man pa rin. Kung dati kailangan pang lumabas ng gunner dito sa APC para putukan ang kalaban gamit ang 50 caliber machine gun na ito, pero sa tulong ng Cobra system, hindi na kailangang lumabas ng sundalo. Yung? Gamit lamang ang remote control, kayang tamaan ng kalaban sa layong 1 kilometro. Ginawa ito upang palakasin ang mga armored vehicle ng AFP. Target ng Philippine Army na kung maaari ay malagyan ng ganitong sistema ang lahat ng kanilang mga tangke. Yung? Pero sa ngayon, 20 muna ang kanilang initial na target. Sa ating CADC, yung Archipelagic Defense Concept. Of course, the Army will always be fighting on land. Our land defense concept. Alam natin at the end, the last battle will be fought on land. So we are really strengthening our capability on land, how to defend our land. And this armor division is our malaking bagay ito sa ating external defense, no? That's why we are developing systems and capabilities. Ilang dekada nang nakasandal sa pagbili ng gamit pang depensa ang Pilipinas sa ibang bansa. O, di ba, mga sangkay? Mas mahal, hindi compatible kung minsan at may delay pa. Yan ang problema kapag umaasa po tayo sa bili, umaasa din po tayo sa maliban sa bili, umaasa rin po tayo sa bigay. Pero ngayon, di ba, mga sangkay, nakakatawa, nagde-develop ng sarili po natin pandigma. And this is something new, mga sangkay, sa panahon po natin ngayon na na-achieve po ng sandatahang Pilipinas. 'Di ba? Bagong-bago 'to, mga sangkay, na ating nakikita kasi alam nyo, dati nga nung panahon po ni PRRD, asang-asa din po talaga ako noon. Sana makagawa na ng sariling pandigma kagaya po ng panahon ni Ferdinand E. Marcos na mayroon pong Project Santa Barbara. Sana makagawa na ng mga sariling weapon ng Pilipinas. Pero wala, mga sangkay. Walang nangyari. Ngayon lamang po under Marcos Administration Jr. Pahirapan din kapag nasira ang gamit na binili sa kanila. Kailangan pang ipagawa sa ibang bansa o kaya ay antayin ang ipapadala ng manufacturer. Hindi katulad kung lokal ang magmamanufacture ng ganitong weapon system. Yun, ang galing, mga sangkay. Project Cobra po yan. No? More weapons to come. Sana po, no? Mas marami pang ganito. Alam nyo, kaya naman pala talaga ng Pinoy. 'Di ba, yung Israel nga, gumagawa po sila ng mga pang-intercept, 'di ba? Meron po silang David Sling, kung tawagin. Yun po yung mga sumasalo sa mga rocket, galing po sa ibang galing sa mga kalaban nila. Meron din pong laser. At mayroon din po silang Iron Dome. Mismo mga Hudyo ang nagde-develop doon, mga sangkay. Why don't we try naman as a Filipino? We are so talented. Filipino are so talented. And this is something, mga sangkay, na kailangan din po pagtuunan ng pansin ng mga
nakatataas sa atin. Kasi nagfo-focus po tayo sa sa pagbili sa ibang bansa. Nagfo-focus po tayo sa kung ano-anong mga weapon na galing po sa suporta lamang ng mga kaalyado. And that's good. But mayroon pong much better than that, mga sangkay. Yun po yung mag-develop yung mga Pilipino. Mayroon pa nga po mga sangkay yung, di ba, yung mga barko na pandigma, mayroon po mga Pinoy na gumagawa din po nun, mga sangkay. So, sana pagtuunan din po ng pansin nang sa ganun ito po ay makatulong sa Pilipinas. Grabe, sobrang solid to. Kalahati ang matitipid ng pamahalaan. So andito na yung technology by our local manufacturers, then mas madali yung turnaround time. Mismo. Sa ngayon, 5 local manufacturer na ang nagpahayag ng intensyon na i-reproduce ang Cobra. Ang DOSC naman ay patuloy sa pagdevelop ng mga bagong kagamitan at sistema na makakatulong sa militar. Nauna nang dinevelop ng DOST ang Buhawi, isang fully automated remote-controlled weapon station para naman sa mga sasakyang pangdagat ng Philippine Navy. O ayan ha, ang dami pong Marami po nire-develop kami ngayon. ginagawa that can be shared with the military. So for us, working with the military industry or defense industry would serve many good good purposes, especially developing new products, not only for military but for civilian purposes. Grabe. Ryan Lacanlal, So nakakatuwa to mga sangkay, first time po nangyari. So sana po suportahan natin, tuloy-tuloy po ang pagsuporta sa mga Pilipino na mga gumagawa ng mga sarili natin mga pandigma. Kasi kayang-kaya to mga sangkay mag-develop ng mga sariling missile, gumawa ng mga sariling mga tangke pandigma, mga pang-intercept sa mga missile, at gumawa ng mga sariling mga barko. Or, mga sangkay, kaya po ng Pilipino yan. Sobrang talentado ng mga Pinoy. Doon na nga lang po yan sila sa ibang bansa pumupunta kasi wala namang pakialam ang gobyerno natin noon, mga sangkay sa kanila. Ngayon, nagkakaroon na po ng interest mga ito dahil nga po ang government, nakikitaan po sila ng interest din, no, na makakatulong sa ating bansa. Alright, so ito po mga sangkay, first time na nangyari na gumagawa na po ng mga sariling weapon ang Pilipinas under Marcos administration. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.